Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa mga nakatutok ngayon para mapakinggan ang pinakabagong kwentong itatampok at pag-uusapan sa Papa Dudut Stories. Marami akong gustong ikwento sa inyo pero naisip kong i-share sa inyo ang kababalaghang naranasan ko na hindi ko alam kung papaniwalaan o hindi. Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa mga sinasapian, lalo na yung mga may sasapi sa iyong kaluluwa para malaman mo kung ano yung nangyari sa kaluluwa na yon. Hindi rin ako naniniwala sa mga multo at masasamang espiritu kasi bilang lumaki sa isang relihiyosong pamilya, naniniwala ako na hindi hahayaan ng Diyos na mag-exist ang mga nilalang ng kadiliman para saktan ang isang tao. Kumbaga, you're safe because God is always there and loves you all the time. Hanggang sa nasaksihan ko ang isang nakakatakot na kababalaghan. May tito kasi akong namamanata sa isang kilalang bundok somewhere sa south. Bata pa lamang ako tuwing mahal na araw ay umaakyat na siya doon kasama ng mga kaibigan niyang manggagamot, albularyo o kung ano pang ibang tawag sa kanila para kumuha ng gamot o kung ano man. Ewan. Yun yung sabi sa akin pero nakalimutan ko na kung ano ba talaga ang ginagawa nila doon pag mahal na araw. Hanggang sa nagkwento sa akin yung lola ko. Sa bundok daw na yon, napakaraming engkanto. At eto pa, meron pa nga daw doon isang malaking baka na ginto. Nagpapakita daw yon tuwing hating gabi at kung sino man daw ang magtangka na kumuha doon ay nawawala. Pero hindi rin ako naniwala sa ganon kasi palaging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na hindi totoo ang engkanto at kung ano-ano pang mga nilalang. Dahil ang mundo raw ay nilikha lamang para sa mga tao at hindi para sa mga engkanto o maligno at kung ano-ano pang mga nilalang. Samantala isang bakasyon ay pinayagan akong tumuloy muna sa bahay ng lola ko sa probinsya. At isang gabi dumalaw yung tito ko sa bahay ni lola. Gabi noon at kasama ko yung mga kaibigan niya na mga manggagamot o albularyo. Nanonood kami sa TV noon ng lola ko, kapatid ko at tita kong dalagang matanda at asawa nung isa sa kasama ng tito ko. Nasa likod naman ng bahay sina tito at mga kasama niya na akala ko ay nagiinuman. Maya-maya ay narinig namin na may umiiyak na parang boses ng babae sa likod. Nagtaka ako kasi 4 lang naman sila doon. Tapos puro mga lalaki pa. Hindi namin pinansin hanggang sa lumalakas yung iyak niya tapos may sinasabi na hindi namin maintindihan kaya nagtaka na kami. Dahil naman sa curiosity ko ay sinilip ko sila. Yun pala ay sinapian na yung isa nilang kasama. May pinasapi silang kaluluwa doon para malaman nila kung ano nangyari sa kaluluwang yon. Pero hindi pa rin ako naniwala na sinasapian siya. Malay ko ba kung lasing lamang tapos umiiyak kasi may problema.
Ganon naman yung mga nalalasing, hindi ba? Hanggang sa tumaas yung mga balahibo namin sa mga sumunod na nangyari. Umiiyak ulit ng malakas yung kasama ni tito ko pero boses babae pa rin. At maliwanag na naming naririnig yung mga sinasabi niya. Ginahasa ako. Sinaksak pati na rin ang mga kapatid ko. Sinunog ang bahay namin kasama ang pamilya ko. Pinatay kami ng mga kamag-anak namin. Hindi pa sana ako maniniwala nang makita kong saglit na umangat ang isang itim na usok sa katawan ng sinapian. Ilang segundo lang ay naghugis tao ito. Hugis babae ito to be exact. Maputla halos butot balat, para siyang zombie o bangkay na nabuhay. Pero kinikilabutan talaga ako sa itim na aura ng nasabing kaluluwang sumapi sa kasama ng tiyuhin ko. Ang nakakatakot pa. Tumingin ito sa akin at ngumisi na para bang may masamang binabalak sa akin. Siyempre kinilabutan ako at napasigaw. Napansin naman ako ni tito kaya dali-dali niya akong nilapitan at pinapasok sa bahay. Huwag kang sumilip dito kung ayaw mong mapahamak. Babala pa niya sa akin bago niya sinarado ang pinto kung saan ako nanggaling. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Narinig ko ulit na sumisigaw yung kasamahan ni tito. Hudyat na muling sinapian ito ng nilalang na nakita ko kanina lamang. Pero hindi na ako nangahaspang sumilip at sa halip ay nakinig na lamang ako habang nakadikit ang tenga ko doon sa pintuan. Papadudot hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Kinilabutan ako. Kasi akala ko sa pelikula ko lamang ito nakikita pero ngayon ay nangyayari sa likod mismo ng bahay namin. Natahimik kaming lahat na nasa loob ng bahay. Tapos ay may narinig ulit kami. Ginto. Nasa ilalim ng lupa tabi ng ilog kung saan nila kami nilibing. May kwintas doon, itago ninyo. Sobrang nakakatakot kasi bukod sa nalaman naming pinatay sila ng mga kamag-anak nila ay may mga ginto pang nakabaon sa ilalim ng lupa. Pagkatapos noon ay tumahimik na ang labas. Sinubukan kong buksan ang pinto para sumilip at nakita kong pinaiinom na nila ng tubig yung kasamahan nilang sinapian. Sa kabilang banda pagkatapos nilang gawin yon ay nagalit yung lola ko dahil bakit daw sa bahay pa namin ginawa yon. Tapos nagkwento yung isang kasamahan ng tito ko. Matagal na daw kasi siyang may napapanaginipan na babae. May humihingi daw ng tulong sa kanya para makita yung ginto at ang mga katawan nito. Nung una daw ay hindi niya pinapansin yung panaginip na yon. Hanggang sa kinulit daw siya ng kinulit kaya nagpatulong siya sa tito ko at mga kasamahan niya. Matagal na din kasi nilang ginagawa yon. Samantala, narinig kong kinuwento rin ni tito ang kasaysayan ng babaeng sumapi sa kasamahan nila. Nangyari daw yun sa babae at sa pamilya niya noong pang 1940s. Pinatay daw sila dahil gustong kunin ng mga kamag-anak niya yung mga ginto lalo na yung kwintas. Hindi ko alam kung anong klaseng kwintas yun tapos tinuro kung nasaan yung mga ginto. Nandun din daw kung saan sila nilibing pero hindi din nakita nung mga kamag-anak niya siguro dahil sa sobrang lalim ng pinaghukayan. Alam ko pagkatapos noong pangyayaring yon ay hinukay na nila yung lugar kung saan sinasabi ng babaeng kaluluwa ang eksaktong lokasyon ng kanilang pinaglibingan. Pero patago nilang hinuhukay yon dahil sa pakiusap na rin ng lalaking sinapian at para na rin sa kaligtasan ng pamilya nito. Lumipas nga ang halos 3 linggo ng paghahanap at paghuhukay. Nahanap din nila ang kanilang punteriya. Kasama ng mga buto ng tao ay isang bangang kasing laki ng 2 litrong pitsel. Pagbukas daw nila ay nakita nga nila mga alahas na gawa sa purong ginto.
Pero hindi nagka-interes doon sina Tito at mga kasamahan niya at ibinigay na lamang yon doon sa lalaking sinapian. Pero bilang kabayaran naman sa nagawang kabutihan nila, ibinigyan sina Tito at mga kasamahan niya ng titigiisang kwintas na gawa sa ginto. Ang napunta pa nga kay Tito ay yung may pendant na may blue na batong kumikinang. Nang makita ito ni Lola ay nagustuhan niya ang kwintas. Pero ang nakapagtataka ay hindi interesado doon si Tito. Hindi nagtagal ay umalis na rin ang tiyuhin ko sa bahay ni Lola at nagulat ako nang makita kong iniwan niya ang gintong kwintas sa isa naming paso na may nakatanim na fortune plant. Dahil naman sa gandang-ganda ako sa nasabing kwintas ay kinuha ko yon at hindi ko na sinabi kay Lola ang tungkol doon. Pagkatapos ng bakasyon ay dinala ko pa ang kwintas na yon sa pag-uwi ko sa aming bahay. Hindi ko na rin sinabi yon sa mga magulang ko kasi baka may kwento pa nila kay Lola yon at bawiin pa sa akin ang alahas. Sinusuot ko lamang ang kwintas kapag lumalabas ako pero tinatago ko yon pag uwi ko sa bahay. Pero Papa Dudut, simula nang mapunta sa akin ang gintong kwintas na yon ay nakakaramdam na ako ng kakaiba sa aking paligid. Kakaiba at nakakatakot. Hindi ko ma-explain noon ang feeling pero pakiramdam ko noon ay magkakatotoo yung mga kinakatakutan ko. Anyway, fishbowl vendor ang papa ko at marami siyang suki at mga naging kaibigan dahil nililibot niya yung lugar namin. Hanggang isang araw ay naisipan kong sumama sa kanya sa pagbebenta at natuwa naman si Papa noong magpresenta ko. Bago naman ako umalis ay sinuot ko yung kwintas na ibinigay kay Tito noon. 2:30 pa lamang ay hinanda na namin ang kariton na pinaandar ng bisikleta. Habang nagbibisikleta na kami, papunta sa kanyang pwesto ay napansin na pala niya ang suot kong kwintas. At pagdating namin sa usual niyang tambayan, agad na pinuna ni Papa ang suot kong kwintas. "Saan mo nakuha yan, anak?" Usisa niya sa akin habang tinuturo ang kwintas na suot ko. Regalo lang po ito sa akin ng kaibigan ko," pagsisinungaling ko. "Regalo? Sino naman ang magregalo ng ganyan sa'yo? Mukhang totoong ginto eh," ang sabi pa ni Papa. Agad naman akong tumanggi at muling nagsinungaling. "Naku, hindi po ito totoo. Fancy lang ito. Sabi ng kaibigan ko nagregalo sa akin ito, nabili daw po niya ito sa Hong Kong." Napatango lamang noon si Papa at hindi na kumibo pa. Pagkatapos noon ay tinulungan ko na siyang maghanda ng aming kariton. Around 3:30 PM ay nagsimula na kaming magtinda at napansin kong dumadami agad ang mga customers namin. Hanggang sa sumapit ang 4:00 ng hapon. May isang lalaki ang lumapit sa amin. "Miss, ang ganda naman ng kwintas mo. Pero alam mo, mukhang may sumpayan." Nagulat naman ako sa narinig at napatingin sa lalaki. Pero ang nakapagtataka ay nakatingin siya sa akin pero parang ang layo ng tingin niya. Para bang tagos sa ulo ko yung tinitignan niya. Hanggang sa napatingin ako sa mata niya kung saan ay nakikita ko ang aking reflection. Pero kinilabutan ako nang makita ko mula sa mata niya na walang ulo ang reflection ko. Napatras ako sa aking kinakatayuan at agad kong hinawakan sa balikat si Papa. Samantala, bumaling naman ang lalaki kay Papa. "Pre, wala kayong ulo ng anak mo," wika niya. Laking gulat namin ni Papa noong narinig namin yon at akala namin ay binibiro lamang siya nito. Aware naman si Papa about the headless sign. Napangitain ito na something might happen bad to a person. Well, yung taong ito na nakakita sa amin ni Papa na walang ulo ay bata pa. Siguro nasa 20 plus something ang kanyang edad. "Pre, nagtatrabaho kami ng maayos dito. Huwag ka namang manakot." Mahinahon na wika niya sa lalaki. "Pasensya na kayo pero hindi talaga ako nananakot. Kanina ko pa kayong tinitingnan mula sa malayo. Wala kayong ulo ng anak mo," insist ng lalaki sa amin.
Sa hindi malamang dahilan ay dala na rin ng pangamba ay tinapik niya ito ng malakas at sinabing, "Grabe ka naman pre. Wag naman, bata pa yung mga anak ko. At saka may future pa itong dalaga ko." Umalis na lamang yung lalaki pagkatapos noon. Kilala naman yon ng ilan sa mga customers namin at ang sabi nila ay bagong salta lang daw yon sa lugar tapos ay napaka-weird daw nito. Hindi na lang pinansin ni Papa ang nangyari at sa halip ay pinagpatuloy na lamang niya ang pagtitinda. Habang ako naman ay nagdasal ng palihim. Siya nga pala pa, bakit niyo pala tinapik yung lalaki kanina? Usis ako kay Papa noong pauwi na kami galing sa pagbebenta. Ayon naman kay Papa, tinapik niya daw ito dahil ayon sa aking lola ay isa ito sa mga pangontra pag nakitaan ka na walang ulo. Pero huli na nang naalala niya na mali pala ang nangyari. Dapat siya ang babatukan ng taong nakakita na wala siyang ulo. Sa halip ay siya ang tumapik doon sa taong nakakita sa kanya. Abigail, napapansin ko na parang ang tahimik mo simula pa kanina, may problema ka ba? O sisa naman ni Papa nang mapansin siguro niyang para akong kinakabahan at hindi mapakali. Mukhang totoo po yung sinasabi ng lalaki kanina. Sabi ko sa kanya. Pagkatapos ay ikinuwento ko kung ano yung nakita ko sa mata ng lalaki. Napa-sign of the cross naman si Papa kaya sumaglit muna kami sa simbahan para magdasal. Makalipas ang 10 minuto ay dali-dali kaming umuwi at pag uwi nga namin ay hinubad agad namin yung mga suot naming damit. At pagkatapos ay sinunog yon ni Papa. Nakita naman ni Mama ang ginawa ng aking ama pero hindi na kami nakapagkwento kasi kinakabahan kami ng mga sandaling yon. Kinabukasan ay isang balitang gumulat sa lugar namin. Yung taong nakakita kay Papa na wala siyang ulo ay nagpakamatay. Nagbaril ito sa ulo. Ang daming nang hinayang kasi college graduate ito at may magandang trabaho. Ayon sa pamilya nito ay wala naman daw nababanggit na problema. At ang saya pa nito maghapon, kaya laking gulat nila na nagpakamatay ito. Noong nalaman namin ni Papa na nagpakamatay ito ay agad naming ikinuwento kina Mama. Kaya nag-isip kaming lahat kung lumipat ba sa kanya o tumalbog ba sa kanya yung dapat kay Papa mangyayari. Sa kabilang banda ay nakaramdam ng self-guilt si Papa. Dumating sa point na sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay noon. Pero hindi namin alam kung yun nga ba talaga ang tunay na dahilan. Samantala habang nasa kwarto ako ay bigla ko naalala ang kwintas. Kinuha ko yon at pinagmasdan tapos ay bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon para kasing nararamdaman ko na may kinalaman ang kwintas na yon sa pagkamatay ng lalaki. Dahil dito ay naibato ko ang kwintas at hindi ko na nakita kung saan bumagsak basta natulog na lamang ako pagkatapos noon. Kinaumagahan pagbaba ko para magagahan ay ibinigay sa akin ni Mama ang kwintas. Nakita raw niya ang kwintas malapit sa pinto at eto raw ang bumungad sa kanya noong gisingin niya ako. Saan mo ba nakuha yan? Usisa ni Mama sa akin. Sa kaibigan ko lang po, regalo niya sa akin. Tipid kong sagot. Siyempre hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Nagtrabaho ako sa pawn shop noon anak, kaya alam kung peke o hindi ang isang alahas. Yang kwintas mo ay gawa yan sa totoong ginto, 18 karat gold yan, sabi niya sa akin. Kinuha ko na lamang sa kanya ang kwintas at kumain na lamang ng agahan. Pero hindi na ako nagkwento pa tungkol sa alahas na yon. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang kababalaghan sa buhay ko habang nasa possession ko ang kwintas na yon. Nung una ay hindi ko yon pinapansin pero sa paglipas sa mga buwan at taon ay parang napapansin ko nang lumalala ang mga kababalaghang nararanasan ko. Wala akong third eye pero nakakakita na ako ng mga multo. At ilang beses na ring nalagay sa panganib ang buhay ko. Tulad ng mga aksidente at sakuna dulot ng kalamidad. Thank you Lord kasi nakaligtas naman ako. Pero sa bawat na-experience kong kababalaghan
Para bang may pinapahiwatig yon sa akin na hindi ko matukoy kung ano. Nagtrabaho ako noon bilang barista sa isang bar. Yes, barista kahit na kababae kong tao. Well, bukod kasi sa may skills naman ako ay mukha akong lalaki. Gupit lalaki at bihis lalaki. Lesbian kasi ako, Papa Dudut. Samantala isang gabi, isang hindi ko talaga malilimutang pangyayari ang naranasan ko noon. Bago ko umalis sa bahay, kinuha ko yung gintong kwintas kasi nagbabalak akong ibenta yon sa kasamahan ko. Ipapakita ko sana sa kanya ang kwintas at naisipan kong isuot yung kwintas pagkatapos ay umalis na ako para magtrabaho. Nag-start yung shift ko usually at 10 p.m. Gaya pa din nga ng nakagawian ko sa trabaho. Kumukuha ako ng mga order, gumagawa ng cocktail at iba pang gawain. Ayos naman ang lahat noong gabi na yon. Then dito mag-uumpisa yung kwento bandang alas 12 ng hating gabi. May dumating na dalawang lalaki na nasa early 20s ang age. Medyo bata pa na parang halos kaidarang ko lang. Halata sa kanila na lasing na sila at mukhang wala silang pakialam sa nasa paligid sa kanila at sa mga sinasabi nila kasi ang ingay nila. Yung isa sa kanila ay matangkad na payat at parang gumagamit pa ng droga. Ang isa naman ay pandak, medyo semi-kalbo at madilaw yung ngipin. Unang kita ko pa lamang sa kanila ay hindi na ako komportable sa mga kilos nila. Pero kailangan kong gampanan ang trabaho ko. Kaya nilapitan ko sila at tinanong kung ano ang kanilang order. Pero tinitigan lamang nila ako. Deadma kung baga. Maya-maya ay lumipat sila sa isang grupo ng mga babaeng halos kaedad ko lang din. At hindi sila tinatantanan. Napapansin ko na parang hindi komportable yung mga babae. Kaya naman bilang parte ng trabaho ko ay lumapit ako at tinanong sila kung okay lang ba sila. Sinabi nila na hindi nila kilala yung dalawang lalaki at ayaw silang tantanan daw. Kaya naman sinabihan ko yung dalawang lalaki na kung pwedeng lumipat na lang sila ng ibang table. Kung hindi ay isusumbong ko sila sa mga bouncers namin. Feel ko na nagalit sila sa akin at tinitigan nila ako ng masama. Kahit nakakatakot ay pinilit kong manindigan. Sa huli umalis din sila pero may pakiramdam pa rin ako na hindi pa doon yon matatapos. Paglipas na mga ilang oras, isinasara na yung bar. Nagpasalamat sa akin yung babae at pagkatapos ay umalis na. And then pagkatapos naming maglinis, mga mag-aalas 3 na madaling araw ay tinanong ako ng kaibigan ko kung aangkas ba daw ako sa kanya pauwi. Pero tumanggi ako dahil malapit lang naman ang inuupahan ko. Eto na, habang naglalakad na ako pauwi at nakikinig ng music, may narinig akong ingay sa isang iskinitang nilalakaran ko. Medyo madilim yung iskinita kaya naman nilapitan ko at inaninag ko ng flashlight ng phone. Then nakita ko yung dalawang lalaki na hawak-hawak at sinasaktan yung isa sa mga babae na nasa bar kanina. Natakot ako at biglang nanigas na hindi makagalaw. Sinabihan ako ng isa sa mga lalaki na umalis daw ako. Pero hindi ako nagpatinag at dahil nga tomboy ako, syempre kilos lalaki ako. Sinubukan niyang suntukin ako pero nakailag ako at bumawi din ako ng suntok pabalik. Tinamaan ko siya at tumumba din kaagad, siguro dahil lasing na sila. Maya-maya ay biglang sinugod naman ako ng isa niyang kasama. Tinamaan ako sa mata at tuloy-tuloy na ako na pinagsusuntok kaya nahirapan akong makabawi. Mamaya ay biglang sumigaw ang dalawang lalaki sa takot nang makita nilang suot ko ang misteryosong kwintas. Pare may mga multo. Naririnig kong natatarantang sabi ng lalaking semikalbo. Mura naman ang mura ang isa pang lalaki kasama niya. Pare umalis na tayo dito. May mga multo. Lintik, susundan yata tayo. Bilisan mo, natataranta nitong sabi sa kasama. Nagtatakbo naman ang dalawang lalaki habang nilapitan naman ako ng babae at inalalayang bumangon. Grabe, hindi ko akalaing haharapin mo ang mga lalaking yon, ang tapang mo.
Sabi pa niya sa akin at halatang takot pa rin. Pagkatapos noon ay sinama ko muna yung babae pa uwi sa inuupahan ko dahil masyadong malalim na ang gabi noon at saka malayo pa ang police station. Pansamantalang itinago ko muna yung babae sa inuupahan ko. Sinusubukan ko siyang kausapin at pagaanin ang loob niya pero hindi siya nagsasalita at kumikibo. Iniyaan ko na lamang siya hanggang sa nakatulog na siya. Kinabukasan sinamahan ko siya sa police station dito malapit sa amin sa Baclaran para ipaliwanag ang mga nangyari. Nagpasalamat siya sa akin at doon ko na rin siya iniwanan. Napapaisip tuloy ako kung minsan, what if hindi ko natulungan yung babae? Ano kayang gagawin sa kanya noong dalawang lalaki na yon? Mabuti na lang talaga kahit naka-earphone ako noon, mas nangibabaw pa din yung ingay na narinig ko. Habang naglalakad akong pauwi ay wala sa daan ang focus ko kundi sa suot-suot kong kwintas. Sinisipat ko pa ito at nagtataka kung ano yung nakita ng dalawang lalaki at nagtatakbo sila palayo sa akin. Alam ko, salitang multo ang narinig ko. Pero totoo kayang nakakita sila ng multo. At yun nga, nang makarating ako sa terminal ng jeep, nagulat ako sa sinabi ng barker sa akin. Aba bossing, ang dami mong kasamang multo ha? Bigla ako natauhan noon at napatingin sa barker. Anong sabi mo boss? May kasama ako? Ilan sila? Pero bago sumagot yung barker ay natatawang sinigawan siya ng driver. Huwag mo ang takutin ang pasahero ko, baliw ka talaga, sabi pa nito. Pero hindi tumawa ang barker at sa halip ay seryoso itong tumingin sa akin. May third eye ako, may mga kasama kang mga multo. Ilan po sila? Usisa ko. 5. Isang tatay, isang nanay, isang panganay na babae tapos 3 nakababata niyang kapatid na lalaki. Mukha silang may-ari ng kwintas na suot mo. Sinumpa nila yan para hindi mapunta ang mga pag-aari nila sa iba. Ang sabi pa ng barker. Sa puntong yon ay alam ko nang nagsasabi ng totoo ang barker. Kaya hinubad ko na ang kwintas at akmang ibabato sa malayo pero pinigilan ako nito. Huwag mong itapon yan bossing. Kahit itapon mo yan, hindi mawawala ang sumpa. Kakapitan ka pa rin ng mga kaluluwa, sabi pa niya sa akin. Anong gagawin ko kuya? Tanong ko. Dalhin mo yan sa tito mo. Albularyo siya hindi ba? Siyang nakakalam kung paano yan didispatchahin. Sagot niya sa akin. Paano niyo naman po nalaman ang tungkol sa tiyuhin ko? Usisa ko sa lalaki. Wala lang, pumasok lang sa isipan ko. Sagot sa akin ng barker. Nang araw ding yon ay umuwi ako at nagpaalam ako sa aking mga magulang na uuwi ako sa probinsya. Pag-uwi naman ay agad kong pinuntahan si Tito at sinaoli ang kwintas. Nagalit pa siya sa akin na bakit ko raw kinuha ang kwintas samantalang binaon na raw niya yon sa isa sa mga paso ni Lola. Binaon ko ang kwintas para magsilbing proteksyon yon sa mga taong nakatira sa bahay ni Mama. Pero hindi dapat sinusuot ang ganyang klase ng kwintas. Kasi kapag sinuot mo yan ay susundan ka ng kaluluwa na nagmamay-ari ng kwintas na yan. Paliwanag ni Tito sa akin. Samantala para mawala ang sumpa, muli niyang ibinaon ang kwintas. Pero sa puntong yon, sa tapat na ng bahay niya ibinaon yon. Pagkatapos ay may orasyon lang na binanggit ang tiyuhin ko at pagkatapos noon ay pinauwi na niya ako sa amin. At simula nga noon papadudot ay bumalik na sa normal ang buhay ko. Wala na ako nararamdamang kakaiba sa aking paligid at hindi na rin ako nakakaranas ng kababalaghan. Naging payapa na ang buhay ko kasama ang aking pamilya. At yun nga papadudot, ito ang ilan sa mga naranasan kong kababalaghan sa aking buhay. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo sa akin. Muli maraming salamat in advance kung mapipili po ninyo ang kwento ko and God bless and more power sa inyong programa. Ang inyong tagahanga, Abigail. Ang kwentong narinig natin ay tungkol sa isang bagay o gamit na may sumpa ng dating may-ari.
Sa lagay na ito ay yung gintong kwintas na kinuha niya dahil sa magara nitong anyo. Pero ang hindi niya alam, ang bagay na yon ay magdadala ng kababalaghan sa kanyang buhay, na ang iba ay muntik nang maglagay sa kanya sa kapahamakan. Ang sumpa ay ang kabaligtaran ng isang basbas. Kung ang basbas ay isang pagpapahayag ng magandang kapalaran dahil sa ang isang tao ay binasbasan sa pangalan ng Diyos at sa kanyang mga plano, ang sumpa naman ay ang pagpapahayag ng kamalasan o masamang kapalaran sa isang tao dahil siya ay sumasalungat sa itinatakda o ipinaplano ng Diyos. Kahit ang isang pari ay maaring isumpa ang isang tao dahil sa paglabag sa utos ng Diyos. Sa paniniwala ng mga Kristiyano, ang taong may kapangyarihang magbasbas ay may kapangyarihan ding manumpa. Bakit nanunumpa ang mga tao? Ang panunumpa o pagsumpa sa mga tao ay matatagpuan hindi lang sa Kristyanismo kundi sa halos lahat ng relihiyon sa buong mundo. Kahit na mag-iba-iba man ang konteksto ng mga tao ay isa lang ang pagkakapareho: ang pagdeklara ng isang batas o pangako na mangyayari sa isang tao bungad ng kanyang pagsalungat o paglabag sa isang batas bilang parusa. Umuobra ba ang mga sumpa? Paminsan-minsan ay tunay ngang umuobra ang mga sumpa. Ngunit hindi sila nagkakabisa dahil sa salamangka o kung anumang uri ng mahika, ngunit dahil ito sa tinatawag na self-fulfilling prophecy. Ito ay dahil ang pag-iisip ng tao ay tunay na bukas sa mga suhestyon. Kaya hindi nakakagulat na ang taong naniniwalang sila ay isinumpa ay papatunayan ang kanilang paniniwala gamit ang tinatawag na confirmation bias. Halimbawa, iisipin nilang natisod ako ngayong araw, baka dahil ito sa sumpa. Sa mga mas malalang kaso, may mga pagkakataong tuluyang nagkakasakit ang isang tao dahil sa kanilang paniniwalang sila ay isinumpa. Sa mga katuwid, ang self-fulfilling prophecy ay isang psikolohikal na pangyayari na kumbaga ay binubuhay o isinasabuhay natin ang mga kamalasang mangyayari sa atin dahil na din sa taimtim tayong naniniwala na mangyayari ang mga ito sa atin. Ang mga paniniwala, ang katutubong tradisyon na ito ay hindi na din bago sa bansang Pilipinas, kilalang isla ng Siquijor para sa mga mangkukulam na naglalagay ng sumpa para sa mga taong kumakalaban sa iyo, at tumutulong ding pagalingin ka sa mga sumpang nilalagay sa iyo ng kaaway mo. Wala man itong siyentipikong pruweba, hanggang ngayon ay marami pa rin ang Pilipino na naniniwala dito. Kaya na rin marahil nagkakatotoo ang mga sumpa natin sa isa't isa. Huwag kalimutan na hanapin ang Gian Giano Vlogs at mag-subscribe. Makinig din sa mga mas nakakatakot na kwento sa Kaistorya Horror YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papadudod, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.